Good morning. Good morning sa ato mga viewers. Kag-welcome liwat sa Kapi at Issue TV program live diri sa Matahom nga Hotel Del Rio. Subong adlaw, Abril 12, 2025, Sabado nga adlaw. Kag gina-welcome ginaton ang aton bisita subong edisyon wala liwan kundi ang LTO Region 6 Regional Law Enforcement Section Chief, isa ka babae. Mapisan kag gwapahon si Ma'am Rilen V. Reyes. Good morning, Ma'am Rilen. Kag welcome sa Kapi at Issue TV program. Good morning, Sir Francis and Sir Peter. Good morning sa gapamati man sa Kapi kag Issue subong nga aga. Okay, nung Peter ang aton host, si Mr. Peter Eminia. Good morning, Francis. Thank you. No? Antes kita mag-upisa sa papamangkot, i-data lang may balaan kung sino si Rilen Reyes sa diin sa Kapauli, ang iyang posisyon sa LTO, din nga barangay sa Nagalin, anong personal fan lang. May idea na tayo introduce sa aton mga viewers. Salamat, Sir Peter. So, ako gali si Relin Bartolome Reyes, Chief sa Law Enforcement Section, is Region 6. So, nagpuyo ako sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. So, nagsulod ako sa LTO year 2018 under ni Attorney Gaudioso P. Dospan as my boss. So, subong manog 7 years naman ko sa LTO. Ang actually kita law enforcers, kamo ang patuban sa laing, no, sang LTO. Pero hindi lang ka LTO, gina-request man sang LTPAG ang inyong serbisyo kung kaysa. Pod mga babalaga, taga-kupiran mga kamo. Sa kinanglanon sa LTFRB sa inyo? Yes, sir. So, regarding sa LTFRB, so ang obra ni LTO sa ga-check kami kung example for hire ang mga salakyan. So, regarding na siya sa LTFRB, so ga-check kami sa ilang mga prangkisa kung may ara sila prangkisa nga gabiyahe. So, amo lang na dira lang gid kami nga area nga ga-cooperate sa LTFRB regarding sa mga prangkisa sa mga for hire. Sa imo pag dumalan sa imong mga grupo, sa o kung fine ba lang inatawag, anong pinakamataas, pinakamahal ka bayaran sa traffic violator? So far, ang pinakataas nga violation regarding sa traffic violations is ang driving unregistered motor vehicles. Kay kung hindi kita rehistrado, so may accessory penalty ina nga reckless driving. So, driving an unregistered motor vehicle plus reckless driving. So, amo na siya nga galabot kita sa 12,000. Sus, katako gali. Kung kapamati ng mga gadala sa lakyan nga wala restro, along-along ko mo. Base mo si madala kabalo babae ang aton nga law enforcers. Maubok si malatya kung basite, maululuan nyo, malang kung mapaululo sa inyo. Kundi tibayad ka mo. Francis? Before kita mag-question kay Ma'am Rilin, good morning dra sa aton mapisan nga LTO Regional Director Attorney Didoy Dospan kag si LTO Assistant Regional Director G. Conlo. Ato niya pamangkot sa imo, ma'am, ang LTO Chairman Vigor Mendoza nag-launch sining ginatawag nilang Road Safety Drive para sa sining Holy Week kag sining summer vacation nga ginatig uluhan DOTR LTO Oplan biyaheng ayos Semana Santa and summer vacation. There is Iloilo, ma'am. Kamusta pag-implementar nyo sa sining Oplan road safety? There is sa Region 6,
ga opening na kita sa Oplan Semana Santa and Summer Vacation 2025 starting kahapon, April 11 to April 20. So, bali sa April 11 to April 14, so may ara kita nga pre-Oplan. So dira gina-check ta ang mga terminals kung regarding sa mga pasahero, kung ang influx sa mga pasahero kung damo na siya or gamay pa. So sa 15 to 20, amo na siya ang peak season ta. So para may ma-compare ta siya kung ano gid kadamo ang pasahero ta sa before and after. Sa inyo pag-inspection sa ito mga bus terminal, ma'am, ano bala kung ang isa ka bus o kung salakyan, though hindi nagakaigo o kung wala sa seating capacity ang pagpasaka na sa pasahero nga magabiyahe, among na ginasitan nyo, ma'am? Yes, Sir Francis. So, amo na nga ga-check kita every terminals. Kung ga-start ng Oplan, wala kami day off. So, every day, ga-duty kami sa mga terminals, galibot kami. Sa Subong, gamay man lang ang enforcers diri sa Panay. 9 kami. So, amo na gina-divide ko lang sila kay may 4 man kita ka patrol. So, amo na nga ang iba galibot. So, iaya kami libot sa mga terminals. Hindi wala kami ga-off the night para at least example may Mohon, may series terminal kita, may Tagbak, may Festive, kag may New Peoples. So, amo na nga para ang 4 ka patrol, mamonitor gid ang mga terminals. So, may naka-assign to siya nga mga patrol kag enforcers para makita naton kag ma-check man naton ang mga salakyan kung ga-exist passenger sila or may mga defective man. So, ginasita na namon kag gina-remind nga dapat ipakayo nila kay para man na sa safety sa mga pasahero nga dapat ang atong salakyan sakto man kag hindi pala gubaon. So, mana siya, sir. Luwasin yung pag-inspection nyo sa mga pasahero sa mga bus terminal nga kung overloaded sila. Gina-inspection man ang salakyan nga kondisyon ni safety ini before sila magbiyahe. Yes, sir. Gina-check na naman, Sir Francis. So, amo na ang ila mga guma, brake lights, wiper, mga rehistro, lisensya sa driver, conductor's license, labi na sa mga series, kay mga conductor's license na sila. So, gina-check na namon. Tapos, example, may mga guba ang mga side mirror. So, gina-remind na namon sila nga ipakayo. Kay syempre gadala kita sa pasahero, sa kabuhi sa mga pasahero. So dapat nga ang salakyan kondisyon man. Pila pa lang ka mga bus terminal o kung mga terminal sa mga L300 van ang inyo na inspection as of now? Kahapon pa lang kami nag-start, Sir Francis. So nalibot namon ang mga kahapon naglibot kami sa mga terminals. So, mga 30 pa man kabilog ang na-inspection namon, pero kasali na dara ang bus, jeep, mga tricycles, modernized jeepney. So, amo pa lang na siya kay gamay lang kami. So, kinanglan ano man namon, i-balanse man namon ang amon mga personnel para malibot man namon ang mga terminals. Kag hindi lang bala isa ka terminal ang ma-focus namon kay syempre damo kita terminal sa Region 6. So amo na siya. Naibaluan na to ma'am nga ining LTO Oplan road safety para sa Semana Santa kag sa summer vacation. Hindi lang ang inyo obra pag-inspection sa mga bus terminal, kundi nagakandak mga kamusang ginatawag nga routine checkpoint na biragid kong gabi. Yes, sir. Through night operations, pangdakop kami sa mga violators, especially kagabi. So kahapon nag-start aton Oplan, April 11. So whole day nag-start kami night operations 6 p.m. to 10 p.m. dira sa may General Luna. So upod namon ang PNP, mga police, kag PSTMO.
So may mga upod man kami nga mga other agencies para sa mga violators ta nga para madakpan sila kung naka-violate man gid sila. So amo na ga-check kami every area kung diin to ang damo violator. So far, so good ba? Wala pa bang sang violators sa checkpoint nga aging conduct nyo? Sir, kagabi, damo. Kagabi? Oo. So may mga iba-iba man nga violations. May mga unregistered motor vehicles. Ang iban, wala lisensya, ga-drive, helmet, seatbelt. Oh, amo na siya, sir. May mga taxi driver nga wala ga wear uniform. So violation ina with regards sa LTFRB. So kung for hire kita, dapat may kita, complete uniform, taxi driver. So may nadakpan kita kagabi. So amo na siya, sir, nga dapat magsunod lang gid kita sa layi. Ano yun yung pag-implementar nyo, ma'am, sa offline na biyahing ayos sa LTO? Region-wide din eh. Kay naman na ito, siyempre, Region 6, hindi na lang sa Panay, Adal, Kagimaras. Kay may NIR naman to yan. Region-wide din, bilog nga Panay, Kagimaras din eh. Yes, sir. Bilog ini nga Region 6. So, opening naton kahapon. Tanan nga district offices ga obra man sa amo ni nga activity. May report kami nga or may instruction kami from central office nga every hourly basis may mapasa kami nga report sa central office regarding sa uplan, mga inspection, apprehensions, info drive, mga tag kami flyers, tapos mag-educate kami sa mga drivers, sulod na dira night operation, sulod na dira sa activity. So bilog gid ni siya nga Region 6 kag nationwide man ini together sa iban nga regions. So balit tanan gid wala exempted. So amo ni siya dunga ni siya tanan nationwide. So tanan-tanan ga celebrate diri man sa Region 6 may ang NIR wala pa na siya. So belong pa na siya diri sa Region 6 pero may activity man gyapon sila kung ano to mga district nga ara sa Negros, Panay, Guimaras included sila sa Uplan, Semana Santa and Summer Vacation 2025. Mayo ini nung Peter ginahimo sa aton LTO no. Nationwide ini mo mo yung project ni Chairman Vigor Mendoza kag diri sa Region 6 gina-implementar ni LTO Regional Director Attorney Didoy Duspan nga safety kita bala magbayi sa sining nga Semana Santa kag sining summer vacation. Namigid bala nung Peter may plano ka mapaburakay, di safety ka na. Nung Peter. Before kanina ka tamyaw tada si RD Didoy Duspan, no? Numini kag sa dangal ng bayan. Lumayo gid niya mayo gid serbisyo mo. Ang pa ang katadi kay Eril, no? Pero kasi sinisla sa una permi ko sa LTO. Hindi ko pa nila makita na kay ti. As mabaw sila mas dalo man ang permi. Sa inyo nga pag-checkpoint, makita natin nga may ka-opportunity police, may partisipasyon ng iyasang syudad, ang TSMO, yan sa dalom ni Colonel Gabansos. Pero kung may violation, nakita natin nga mahal yung bayaran mo kung LTO mag-issue ticket mo. Ang iyasang syudad lang nagadala man sa ticket na inog-issue nila. Sa PSTMO, may ara man sila ilang citation ticket nga amo nang ginagamit sa mga PSTMO nga mag-ticket sa mga violators. Kami sa LTO, ginagamit namon is ang TOP, Temporary Operators Permit, nga kung diin ang mga violation, medyo mahal gid siya compared sa city. Ang wala kung problem dakpan ang isa ka violator. Wala sa lisensya. Tinabalaan niya kung sa LTO sa ang LTO mga tag-ticket, ako balayran niya. Ikumparar sa isang syudad sa aton yung mga traffic aid, no? Kapag nga bayabis na nga traffic aid ang mag-issue ng ticket, mas
paano nyo marigluin na kung sino may issue ticket sa PST mo kung ang LTO? Sino may issue? Depende sir depende kung sino ang nakadakop. So example, si PSTMO ang nakapara sa iya kag naga-check sa iya violation, so siya ang matiket. Pero kung si LTO ang nakapara kag nakakita sa initial violation, si LTO ang matiket. Kapatitloy na lang siya nga, mga PST mo na lang mag-issue ticket sa akon. Mapasugot pang kamayan. Pwede man sir. Depende. Kung dungan man operate si PSTMO kag si LTO, so pwede man siya dito tikitan basta kay nag-operate same time. Pwede man si PSTMO matiket, pwede man si LTO. Pero ang sa layigid sir kung sino ang nakapara kag nakakita kay siya gina ang ma-issue sang ticket. May nagali ko ng PST mo makapadulog, no? Kay barato niya balayran. Pero kung ang LTO, so tako-tako, antes kita mo padayo, no? I-acknowledge na yung galantaw si mo. Nakita ko na ina, Joel Estoche. Condolence, Joel, ha? Kaya nakita mo ko na ka nakatag-stars sa Ma'am Florence Kirol of Toronto, Canada. Nakita ko nga, alam mo, nakapirda. So, arim ang gana iliw. So, shout out na kay Arturo Jimenez Jr., kay Sen Chen, kay Aimee de Fiesta, kay Mario Castellano. Engineer, good morning. Harap na sila tabok kilalo. Kay Migota Arnold Laurenti sa MIWD. Kay Joe Caballero. Shout out kay Ma'am Florence Kirol sa Toronto, Canada. Thank you sa stars. Kay Gretchen Amit. Kay Juanita Sibalyos, Grace Castro, Arnold Lago, Cheryl Salvador, and Arlen Tribu. Francis. May pamangkot kita kay ma'am, no? Nga kung maglakop ang aton Iloilo City Traffic Aid sa mga violators, sa mga salakyan, wala na silang kakuha lisensya, kundi amo ini ang ginatag nila. So ang pamangkot, gina-endorsement nila ini sa LTO pagkatapos diktukaon sang drivers nga gidakop sang traffic aid sa LTO ang ilang lisensya, ma'am. Kung si PSTMO ang makadakop, wala na sila gakuha license. Si LTO lang gina ang pwede kakuha sa license. Kay si LTO ang ga-issue sa license, so si LTO lang ang makakuha sa license. So bali, kung tikitan sa PSTMO, dito lang kamo magawad sa city. Kung si LTO man, sa LTO man magawad. Tapos, gina-confiscate namon sa LTO ang license. So, kung time nga mabayad na kamo, dito nyo lang kuha ang inyo license after payment. Okay. Kag-isa sa ato mga nanotisyahan sa atong pagbiyahe, nabigyan ng mga motorsiklo nga wala lisensya, lamang kag mga tricycle. Kung ma-check uwi ng LTO, sa unahan, gadulog sila. Wala sila galabay. Kigali na butang dira nga. Ang LTO, pwede lang kapang dakop kung moving vehicles ang ginadrive nila nga may violation. Pero kung nagapundo, hindi mo masita ang salakyan. Kag bisan sa unahan mo lang tulukay ka mag-LTO. Kag ang mga wala lisensyang mga driver, magpunto sila. Hindi pwede madakop sa LTO gali ni ma'am. Yes, sir. So, amo na, nga gahinulatay man kami. So, gahulat kami nga malabay sila. Gahulat man sila nga mapuli kami. So, pariho kagabi, share ko lang. Nag-night operations kami from 6 p.m. to 10 p.m. sa General Luna. So, dito, damo man nga ga-stop sa unahan. So, kami ari-dere, sila dito, gahulat sila. Kay kabalo man sila nga may mga violations sila, so amo na nga wala sila galabay. So dito lang gahulat sila gapundo. So ang mga galabay, ang mga wala violations, pero siguro balaan Manila wala lang siguro sila katulopangdan nga may mga violations sila kay syempre may mga na-apprehend kami nga mga helmet, seatbelt.
So, amo na. Pero kagabi, nakita ko nga damo ang gapulondo sa unahan. So, ang ginobra ko sa upod ko din, hambal ko, kadtuan ta sila. Kadtuan ta sila, i-info drive ta sila, mangkuton ta sila kung ano problema nga aga pundo ka modra. So, gin-orient ko sila, ano problema nila, ila rehistro, lisensya, kung ano pa gid na problema. So, ang iban, problema nila, wala naka-shoes. Ang iban, wala lisensya. Ang iban, expired ang ilang mga rehistro. So, amo to nga, gin-orient ko sila regarding sa mga violations, kung ano matabo. Then, after sa info drive, information drive namon sa LTO, itagaan naman sila flyers regarding sa mga layi sa LTO para at least may idea sila kay balaan taman nga hindi pwede nga wala ta kabalo sa layi. Pero may aragid nga wala bala sila idea. So through info drive kagabi, so nanghatag kami flyers para mabasa nila regarding sa mga violations nga pwede i-impose ni LTO kag pwede sila madakop. Ini nga lahi gali pwede ma-refill nung no kay ibutang nung sa lahi baguon la nga moving vehicle kung nga parking kung si taon ka mo kaltio nga wala ka mo sang nakakaigo nga lisensya kag ibang nga violation pwede ka mo madakop pwede pa ni mamabagong lahi. Hindi pwede sir kinanglan i-amend gid siya. I-amend Oo. i-amend. So kami ga-follow lang man kami ga-enforce lang kami sa layi. So hindi kami ang gaobra sa layi. So ga-follow lang kami. So hoping man ang mga drivers ta na ma-follow man din sila para wala man apprehension nga matabo. So kung i-amend ni O'Brien ni sa ato mga lawmakers, senador, congressman, probot kung damo mapabor ini kung hindi ikaw nung Peter, pabor ka sini. Depende na. Again, ano ka na, ma-meeting ka na sa mga stakeholders mo kung ano sa inyo, anong kinanglan din ba, kung inspektor. Kahit pero sa nasinambal ni Rilin, nga kadabo sa nakapundo, hindi padayon pa drive kay Nadlo kung matakpan. O sino nga tulukay lang na si masinulubon, kung hindi nila pagatuan ka pa intindiyon, budlay na may araman niya luyag sa sunod sa lahi, pula sa inubayad bala. Amo na isang dapat may konsiderasyon ng kabay ang mga law enforcers. Di man gani gibutang na ni RD dos pa niya babae, iti para kabalo man maginti. Di ba humukin bala tiyago ng mga babae? Kag mayo ini idea ni LTO nga sa law enforcement na binagit sa field ang gibutang yung babae. Kung lalaki, wala daw may mga heated argument between motorists kag sa kato mga LTO personnel nga nagamanda sa checkpoint. Pero kung babae, nabigyan kong guwapar para kay ma'am, daw mellow bla ang kaakig, kainit sang motorist naton nga daw hindi ebla pag sitaon, hindi pag habuyan sa mga malaing tinaga. Pero ma'am, ikaw, dugay ka na nga nagaman sa gopod kagidya bilang chief sang regional law enforcement service ang LTO. Gopod kagidya sa checkpoint, naka-encounter ka na nga daw gabais pa sa imo ang motorist bisan may violation siya. Yes sir. Sa dalanon, di tagid malikawan nga may mga violators nga bisan sila ang may sala, sila pa ang akig. So kinanglan, di uman sila pagpatulan, impose mo lang gid kung ano ang violation, ipaintindi mo lang kung ano ang nakita mo nga violation sa iya. Kay ang iban ga personal sila, pero hindi na kita dapat maglabot dira. Amon lang is gina-explain lang namon nga naka-violate ka. Tikitan ka namon, kuwao naman ang lisensya. Ang iban akig sila kay ginakuha ila lisensya. Pero amo gid na ang protocol sa LTO nga once madakpan ka, i-confiscate gina namon ang lisensya or ang motor vehicle. Example, nag-drive ka sa wala ka sang driver's license, pero may rehistro ka. So, pwede na siya namon i-impound ang salakyan. Kay bawal na sa layi nga ga-drive kita nga wala lisensya. So,
sa dalanon damo man kita na encounter nga mga akig nga mga drivers, dasig lang mag-init ila ulo, ga bai sila sa mga enforcers, ang iban gani wala man sila gapati or ginahagad pa nila, gina-threat nila bala sa dalan bisan naka-uniform ang mga enforcers. So amo na nga damo man experience, labi na ako nga nag-upod gid ko sa ila everyday. O labi na ka may mga uplan kay syempre as gamay lang kami. So at least bisan ako lang isa ang madugang sa ila, makabulig man. So labi na sa mga info drive, maghatag kita information sa mga drivers. Pero sa subong may ara man din kita mga lady enforcers nga dugang sa operation sa LTO. So ini hindi man sila everyday pero at least nga kung may mga night operations kami, may mga uplan, pwede gid sila ma-designate nga makakontribute pala sa activity sa LTO Region 6. Okay. Palakas ko ng picture, no? May bagong material ang LTO nga ina-observe mag-checkpoint sa mga motorist nga do simutaka kag mabalan nga you are under the influence of liquor. Ano nga panawagan ni ma'am? Ang tawag na sir is alcohol breath analyzer. Okay. So example, may maparahan kami nga nakainom, so pwede na namon siya i-test gamit ang ABA. Tapos, ang mga PNP man, pwede man sila ka-request sa LTO. Example, may checkpoint sila kay diba 24 hours na sila. So, pwede man sila ka-request ni LTO nga i-test kung sila man ang makadakop sa may mga nakainom bala nga drivers. Okay. Ang isang kami ko po niya mga bago bila charge. Ang isa nakita natin diri wala kamugakwa ng lisensya. Pero may timetable ko para pagkatuan nila ang ilang lisensya. Pinaka hours na. Kung mag-ticket kita, sir, kung tikitan na ang isa ka violator, so gahatag kita sa pink TOP. So dira sa pink TOP, may 72 hours lang kita nga pwede gamiton ang TOP as valid driver's license. Pero kung nadakpan ka nga wala lisensya, hindi ka nagit ka drive. Wala siya. So, hello. So, kung wala ka lisensya nga nag-drive, nadakpan, hindi ka na pwede ka drive. Wala ka 3 days na mag-drive. So, automatic, hindi ka naka-drive. Pero, kung may mga violations, ka example, helmet, seatbelt, so, tagaan ka na pink TOP, good for 72 hours, which is 3 days, na pwede ka ka-drive, valid na siya as driver's license, pero after that 3 days na hindi ka makagawad sa LTO, hindi ka na pwede mag-drive, kay meaning wala ka lisensya. So, ang ining natabong ini kung hindi agad na makatuan na kag wala siya ka na magbayad, i-cancel na lang iyan ang lisensya. Wala man siya gina-cancel, sir. Bali, ginakuha lang namon, gina-confiscate. Ato lang na siya sa LTO. So, anytime nga gawadon mo siya, pwede. Kaya may record man na sa system kung may violation ng isa ka driver. Pero with regard sa driving, hindi gid siya pwede ka-drive. Kaya ang iya lisensya na confiscate sa LTO. Kapag subong abi, may kadamo sa kabataan nga wala ka lisensya sa ginikanan, kag wala man sila lisensya para mag-drive, isa may mga salakyan kakawat din sila nga mag-drive. Panang lita, madakpan ini sila. May mga minor. Anong violation na dapat ipatong sila sining ulas sa driver's license nga wala sila lisensya para mag-drive. So ang ini, ang mga parents sa mga minors, ginasyokos na ni RD Heduspan. Kay, syempre, Bluetooth disconnected. Parents. So, ang parents ang manabat. So, amo na, ang mga minors, hindi gid ka mo mag-drive kung wala ka mo lisensya. Hulaton nyo gid nga magka-lisensya ka mo. Kay, kaluluoy man sa parents nga sila ang masyokos sa LTO. Kag sila ang ma-explain nga aga drive ang ila kabataan. Sila penalty sa driving without license. Driving without a valid driver's license is 3,010. So, tapos may suspension ina siya, sir, nga 1 year.
Example, dadakpan ka, tapos, example, student permit. So, hindi na siya valid driver's license. So, may violation ka, tapos suspended ka, good for 1 year. Meaning, sa 1 year, hindi ka kagawad non-professional driver's license. Okay, antes ko atak si Francis, shout out na sa Rice Car kay LD Dolorpino, sar ni sa Bugasa. Kay Dennis Riaban, kay RD Dito Idospan, galang tao kay Richard Dismongo. Kay Richard Burgos, may friend sa commentator ng Davao. Parimutok, magamusta ka muna sa Mulo Kapian, regards sa inyo na, ng mga grupo. Kay Rod Antiporda, kay Ming Erasmo, shout out kay Ross Eden Stratman of Germany. Ilang tao si Rosa sa Germany siya. Kay Che Rivera, good morning. Kay Janine, kay Francis Tuducio, kay Noel Gaspi, and Engineer Mario Castellano. Francis, Condolence gali no sa pamilya LTO Region 6 sa pagkataniwan sang personal driver ni LTO Regional Director Dido Idospan. Condolence kag dira sa Sipalay City, condolence man kay LTO Chief Joseph Mendoza, nalisdan na nini siya nung Peter. Kag balik kita no, ang Holy Week ma'am, do 16-17. So, makandak pa kamo sining mga inspeksyon sa ato mga bus terminals, mga checkpoint. Ano bala, sa out of town, hindi lang sa syudad sa Iloilo, bagay mo on yung man. With regards sa peak season sa Holy Week, ga-inspection kami every day. Starting April 11 to April 20, wala kami holidays, labi na ang mga law enforcers. So everyday kami ga-check sa mga terminals. Pero with regard sa mga banwa, outside Panay, Iloilo City, outside Iloilo City, so may mga ga-inspection man dito, labi na ang mga deputized agents sa personnel sa LTO. So sila na dito ang ga-inspect sa mga terminals. dapat sila magalong-along mo kay Holy Week mo. Base ang penalty nyo, ilansang ka mo sa cross. Ang LTO Region 6, bagay mo sang ginatawag lang, ano ginatawag ko niya, ang daw special project lang. Nga dito ka mo sa Malay Aklan, kanda ka mo to, dito ka mo checkpoint, no? With siyempre sa coordination sa Aklan LTO dito, ang inyong opisina mo, kadamo dito ya, may mga turista, nabigyan nga si Mana Santa kag samer nga naga-bakasyon kag sigurado ang madamo nga mga sarakyan nito ang ma-ensure lang ang safety sila. Ma-remind nyo ang mga driver, ang pasahero sa ilang safety. May plano ka mo ni ma'am. Antes ka mga cancer, no? Ngagin pa mga kutin na ni Francis, mga tukas sa mga bandan, mga tiki, mga burakay, kundi pa na, kaya may plano na sa rin yung mo po nyo. Di bala ka na da. Sa Malay na lang. O, kay tamo ka pa Boracay mo. Si Francis magasto gina. So, wala kami schedule regarding sa Malay or sa Boracay. Kay di ang area, sir, may ara kita pandan nga hepe, si Sir Kunanan. Sa Ibahay man, may ara kita hepe, si Mambam. Sa Kalibo, ara si Sir Marlon Velez. So sila na dira sa Ilagaor, pwede na sila dira nga ma-inspection. Kay part man na sa amon activity sa Uplan, Semana Santa, ang summer vacation. So sa Ilagaor, pwede na nila i-check ang mga areas kung diin to bala damo tawo, mga nagbakasyon, or regarding sa mga church, pwede kay, di ba, damo kita kapag sa simbahan. So, amo na ang namon sa Semana Santa nga i-check man namon ang mga areas sa mga simbahan kag ang mga lagawan na balakag diin pwede magbakasyon. Example, Boracay, Gantis Island. So, dito sa mga port, kasali man sa amon inspection ang seaports. Example, Pagimaras. So, amo na siya, Roro sir. Terminal Oo. Talapos. Pero may, with
within Iloilo City kami. Pero kung paglabot naman sa Guimaras, may ara naman kita deputized agents to na pwede ma-inspection sa area. Mayuin naman para ma-ensure ang ila safety, yung tawag niya nga road safety, sa tion sini nga Semana Santa kag summer vacation. Kag hindi lamang nga summer vacation kag Semana Santa, ang LTO nag-ensure sang road safety sa bilog nga adlaw, may okasyon kag wala. Ka-stricto sa kay Francis, kung mga kasulod si LTO ni mo. Siguro kung pasudlo na siya ni RT, duspan sa LTO pati ng motorcycle, i-require siguro seatbelt. Sa subong, ang inyong report permino, kay gina-require ka mo sa babaw. Ang inyo lang diri iya sa region, diri sa panay na nga area. Ang sa Negros iya sa Negros Island region, sino naman dito ang dumalas ng ilaro enforcer? Sa Negros, sir, ang gadumala to si Sir Renato Novero. So, siya na ang hepe sa mga enforcers. Pero under mangyapon siya sa akon, ang law enforcer sa Negros. Pero ang direct na hepe nga ato to, si Sir Novero. Bali, sa Negros man, may same man kami activity kung anong ginaobra naman diri sa Iloilo City, amo man na ang ginaobra sa mga law enforcer sa Negros. So, ang team leader dito si Jason Mongcopa. Ang team leader ko diri sa Iloilo City, si Sir Giro Guzman. Francis, di pala mapirmi ka man sa Negros, batian mo Ulatan tambal. na lang nung Peter nga si Mr. Dick Cunlo ang mag-regional director sang LTO inayar ka may mga balita kita nga isa sa mga contender ang aton diri pinalangga nga LTO Region 6 Assistant Regional Director Dick Cunlo nga mangin LTO NIR Regional Director. Pangamuyon ta ini nga si Dick Cunlo lang to ang ma-NIR RD sang LTO ng Peter. Ano sa mo lang tao, Rilin? Hindi na fake news? Posible. Okay. Kay open man siya sa mga aplikante. So, posible. So, kung si Jake kung login mo, ay problema. Kaya ti, parium lang ilonggo mo. Lain siyang unayang pasudlan ka di sa mga Cebuano, mga Tagalog, ti hindi ko mag-intindihan ay. Sa subong, pila kabilog ay mo tinawag Len? Diri sa Iloilo City, sir, ang law enforcers, may 8 kita ka law enforcers. Ika-siyam ko nga nag-upod sa ila, diri sa city. Sa Negros, 4 na lang sila dito. So, amo na nga, basi may plano man si RD nga dugangan kami. So, depende kay RD. Siguro, kulang gid man eh. Kaya 4 lang to sa Negros Madrid, 8 ka mo, kulang pa na gani. Kag may arak ika may blas sa lakyan niya kung magkandak ng mo checkpoint, may inyo ka may salakyan. Yes, Sir Peter. So, diri sa Iloilo City, may 4 kita kang patrol nga gigamit namon sa paglibot-libot sa Iloilo City. Tapos sa Negros, may 2 kita ka patrol nga amo man ang ginagamit nila everyday nga mag-visibility kag manakop sa mga violators. So, how do you apply for assistance sa halimbawa kapulisan? Sino ginakontak niyo para may magupod sa inyo sa during checkpoint, especially at night? So, like kagabi, na before na start ang uplan, Semana Santa and Summer Vacation 2025, so ga-request kita sa PNP under ni Sir Kim Ligada and ni Sir Garbanzos nga request kami assistance sa kapulisan kag PSTMO for safety man sa amon operations at night. So, subong makita naton nga kooperar sila sa imo. Ang pulis naton kag aton nga PSTMO. Sa inyo pagkandak sang checkpoint, inabala gadungan man sila padulog, nagabot sila, hindi ka mo tingob, antad kung parang kung may maglapaw, kung may ginasikyar ka di subong, check mo to sa piyak. Amo na blagin mo nyo? Yes sir, amo nang ginaobra namon kagabi. Wala man kami ga updanay lang sa isa ka area
Bali, may dito sa unahan, ari kami diri. Kay kung wala siya nag-stop dito pagpara, diri siya makalabot sa amon. So may sa unahan man. So bali, obra man kami strategy kung paano sila madakpan kay ang iban galikaw. Example, pag kita nila nga may LTO, wala, galiko sila gulpi. Or gabalik sila liko kung diin lapit na sila madisgrasya. Kag kung makalapaw man sila, wala man sila gastop to dito sa mga enforcer nga gapara sa ila, pag labot diri sa mon, makita na namon sila kag maparahan. Nakadak man blang mo seminar sa mga violators ni. Palabe kung damo sila o kundi usaw wala pa ka violate. Mga drivers blang ay kakandak mga kamo sang seminar sila, mga safety measures. So, oo sir, ano kami sa LTO. So, before ta magkuha license, di ba may free TDC kita, Theoretical Driving Course, kung diin gahatag si LTO Region 6 ang free TDC sa mga gusto magkuha sang lisensya. So, dira palang daan, gina-orient na ang mga magkuha lisensya kung ano ba lang ang matabo or seminar regarding sa defensive driving. So, tapos, after na sa makakuha student permit, may practical naman na si LTO nga gina-require ni driver nga i-comply niya. Tapos, kung sa mga company man, example ni Series, mga associations sa WVTC, mga Miss Co-op, may ara gid kita free seminar sa LTO under sa Traffic Safety Unit by Meljoy Gaurano nga pwede gid ka mo kasulat letter through regional director nga ma-request ka mo defensive driving which is free na siya sa LTO. So, kung naka-company ka mo, ang inyo company ang ma-request sa LTO nga kadtuan sa mga kadtuan sa amon mga instructors ang inyo area kung di inyo gusto. Libre na siya, sir. Subong kayong online ka mo. Matawag na lang ang mga kliyente ninyo kung ano kinanglanon before sila magkadto dito para sa kung anong ilapaluapon. Amo na bala ang ginag-open ka mo sa sining Holy Week para sa mga kliyente sang LTO hindi na magkadto dito sa alang-alang ang mga oras. Ginausar ninyo matawag ba online, magabaton ka mo mga application dra o kung mga queries online na lang, tawag lang sila sa inyo, may ara ka mo open na ano niya. Subong sir, sa every office, may mga contact numbers kita kung diin pwede sila mamangkot sa ilang mga queries. Example sa Operations Division, kung diin ka magawad sa imodakop, may ginahatag kami ng numbers kung diin sila pwede katawag kag mamangkot sa ila violations, penalties, fines, and penalties. Kung sa registration man, may ara man kita contact number kung diin sila mamangkot regarding sa renewal sa ila salakyan. Sa licensing, may ara man kita contact numbers kung diin sila mamangkot regarding sa ila mga lisensya. May mamangkot kita kung ato bala may ara ka mo da seminar sa ano nga all females yung magkuha bala lisensya. Puro babae lang yung tagaan sa opportunity, no? May extension ba bala na? Subong sir, wala na to siya kay every year, once a year na natin gina-celebrate ang Women's Month. So, the whole month of March, from March 1 to 31, amo ko to nga nag-conduct kami sa Women's Free TDC, Theoretical Driving Course, nga kung diin ang aton mga participants puro babae. Nga sila ang itagaan chance kay nag-celebrate kita sa Women's Month. So, amo na nga tanan babae ang participants tapos sila to ang may makakuha sang lisensya pero ang SP na hindi man siya libre. Ang seminar lang siya ang libre para sa tanan nga babae. Okay, Francis. Ang maayo nga good news, no? Nga mismo ang aton LTO Regional Director Didoy Duspan, mugil ang nag-follow up sa ilang request nga madugangan ang patrol vehicles sa LTO Region 6
nga ihatag sa mga district offices ng LTO dito sa Region 6. Labi lagi sa inyo ay service unit, ma'am. Kakulang gid kag kinahanglan gid sang patrol vehicle. So, ginpasalig na kuno ni LTO Chairman Vigor Mendoza ang LTO Region 6 nga maghatag sang bago nga mga service vehicles para kinahanglan nyo sa inyo pagtrabaho, ma'am. Kag saan ini mabot? Kag pila kabilog din eh. Sa subong sir, may nag-abot naman. Nadugangan na kami bago nga patrol. Ang puti na, ang Toyota. So, ang isa na nag-abot tong January, ang isa March. So, amo na siya ang naduga nga bago. So, amo na nga apat ang amon patrol. Then, may ginambal man to si Asik Mendoza nga madugang pa siya sang motorcycle patrol. Oh. Kag maayo na, ma'am, no, kaysa mga previous nga regional director sa LTO. Ang LTO ay doon nakakatulog. Wala bala nagatag aksyon sa mga kakulangan sa inyong opisina. Pero sang subong nga si Attorney Didi Dospana plus pag-adara na si Diconlo sa LTO Region 6, doon nag-abot-abot lang ang mga proyekto para sa service vehicles kag mga benepisyo sa inyong mga empleyado. Kag ikaduha, inyo lang ang mga daan ng mga LTO district offices nga daw pati ko may pundo na nga ipakayo ini kag ang mga parkingan para sa LTO Roa City ninyo, LTO San Jose Antique. Yes, sir. So, swerte man kita sa Region 6 kay ang ato Regional Director together sa aton Assistant Regional Director nga very cooperative kag ano gid sila ga reach out gid sila sa amon sa mga district offices kung ano ang mga kulang ga istoryahanay sila, open up sila kag willing man gid si RD Hedospan nga mabulig sa ila kung ano man ang kakulangon sa isa ka district. Kay para man gid na sa tanan kag para gid na sa LTO Region 6, kalambuan sa tanan. Amo na mayo ako ng inyong head kag ang matinaw nagailog iliog yun na bala mayuniti ka mo ay kay katahom sa smooth sailing ang inyong operation. Ang tabla sabi mo nga di programa kitang nag-share sa pagkanamudamo burintisado ng mabalaan ng mga makuha nila din ang latest information. Sa imo ibalo Berilyn, ano ang pinakadamong violation niya na record ninyo dira? Wala risyo kung wala lisensya? Ano pag-iban? Sa subong sir ha, iklaro ko lang ni nga damo ga reklamo nga ang ginaparahan ko no naman po lang motor. Pero kung based man sa man records nga ginapasa naman ni sa central office, so makita sa data nga mas damo ang amon dakop regarding sa seatbelt. So meaning sa four wheels ni siya kay violation sa seatbelt. Pero ang reklamo sa mga tao is nga ako no motor lang ang ginaparahan namon. Oo, sala na siya sir. Kay may ano man kami, may reporting kami every month sa central office regarding sa mga violations. So dira na naton makita kung diin gid ang violations nga mas damo. So seatbelt gid lang taas, oh. So butsin mo for well na. Hindi niya duwa ka ruida nga motorsiklo lang. Ang galing nanda ng motorsiklo tungod sa una, nabantog ini mga riding in tandem. So that's one of the causes nga ginasikyar gid nga mara-check up ang mga tao nga muna. Kalwa sina, mabuligan man sila nga nila pag-drive mayo na kumpleto ang ilang papilis. So kadamo sila lang tao si mo Rilin, tagaanta naman acknowledgement shout out to Jose Caballero, kay Bernard Montialto, Ruben Panis Jr., Roy Beniegas, Morts Ortigosa, parinti ko na hard eating columnist Rod Antiporda, Yan Gleimer, Roa City na, Kino Jimenea, parinti man Rock Vargas, si Rock Vargas, Rock Ambertone,
Sunny Garata, kalay sa layo-layong mga lugar. Shoutout na kay Faith Flores, kay Iris Bakabak, and may inablos na Heidi Emilia. Sa kanamo sa kalang tao sa atong kagdamo ka-share, no? Buti yun, uhaw sila sa balita, sagwa, kung ano pang malitis sa LTO. That's why we are very thankful sa kay RD nga nakasuglano ito mo, ikaw ma-representary, kagaging padala niya, ikaw. Wala ano kayo mga Francis Sikabe? Meron ka pa? Good morning, manda kay LTO Chief Eric Otaydi sa Antique. Kag sa kay LTO Chief Lourdes Kasipi da sa Roa City, Capiz. Ma'am, luwas ining road safety program sa LTO ining Upland Ligtas Biyahe sa Semana Santa kag summer vacation. Ano pa gid ang mga gin-implement yung mga programa sa LTO Region 6 nga gina-assign gid sa inyo opisina? So, ang program nga ginapasa naman sa central office, implementation plan siyang tawag. So, ang mga activities nga ginapasa naman dito is mag-conduct kami sang inspection sa mga motor vehicles, labi na ang mga for hire. Kay dira gid ang needed siya or pwede, ang hindi lang for hire, private man kay tungod damo ga biyahe. So dapat gina-check gid siya ang kondisyon sa isa ka salakyan. So sa mga terminals kay ga-inspection kami. So part na siya sa activity nga i-inspect naman ang mga kondisyon sa mga salakyan. Tapos ang pasahero nga hindi siya mag-excess sa isa ka salakyan, hindi tapataman kay kung syempre damo ang pasahero, hindi taman pagpatamaan nga pasakyon tanan. Kay syempre safety na para sa mga pasahero. Control ta lang instead nga damuon ta ang pasahero, dugangan ta na lang ang salakyan nga nga magbiyahe. Tapos ang isa pagid naman ka operations, amo na nga may night operations kami, kay ang mga violators hindi man lang sa aga ga drive, may mga gabi man nga gaagi, kay gabantay man lang din sila sa LTO nga manakop. So ang iban sa gabi man sila gagawa. So amo na nga nag night operations kami. So tapos, ang isa pagid nga activities namon is ga-reach out kami sa mga association, sa mga cooperatives nga kay may mga drivers man sila. So, kami ang ga-reach out sa ila nga makandak kami sang information drive para ma-refresh ang ila nga mga drivers regarding sa road safety. So, hindi magid siya whole day, mga 1 to 2 hours man lang siya, ma-refresh lang gid ang driver with regards sa pag-drive, nga bawal mag-inom, nga dapat madulong taman ang pasahero ta nga safety sa ila pakadtuan. Tapos, ga-inspection kami sa mga salakyan, kag gapanakop man kami sa mga violators. Kolorom, so subong damo ang kolorom kay syempre bakasyon, wala obra, damo ga kadto sa iban nga mga lugar. So advice ko lang hindi ka mo gamit ng koloro. Ano? So iwas lang kita sa paggamit sa mga kolorom para hindi kita madakop. So dapat ang legit lang gid nga may mga prangkisa ang ibiyahita sa subong nga time para hindi tamaan sa mga balayran. Ma'am, magkanda ka mo checkpoint, wala kang mo pinilian. Bisan salakyan pa hindi ka politiko, salakyan ni governor, mayor, etc. Kag bisan ang nagasakay pa da, pulis pa da, kung sino. You implement the law without fear and favor. Yes, sir. Wala man kami ginapili kung ano ang status or ano ang posisyon ta.
as long ga-violate or violator kita, gina-implement gina namon ang layi. So, wala exempted sa layi. Maganda ko mo ma'am sa chikuwi sa pag-implementa ng isang road safety para sa Simla Santa Summer Vacation. Isa kita tanga mo sa may bagong Sunset Boulevard sa mga major street diri sa syudad sa Iloilo. Dira na kamo blasta sa atong mga major street o kung nagalakaw ko mo sa iba ng mga dalaman. Sa mga major streets, gakadto kami. Pero mga 1 to 2 hours, kung kita naman nga medyo gamay na ang gaagi, kay syempre balaan nila nga may gapanakop. So, ga-transfer naman kami sa iban nga area, kung diin naman to damo ang galabay. So, kay syempre, kung kapaugat kami dira, hasta magpila ka hours, wala man kami dakpon, kag wala may galabay, so useless amon time. So, wala man, hindi man gid namon intention nga manakop, ay ga-enforce lang gid kami sa layi. Kung may mga violators, amo lang ginang ginadakop namon. Kung wala man siya violations, wala agad kami nagapanakop. So, amo na nga tsaktuhon ta lang atong papel, atong dokumento regarding sa rehistro, kag ang atong lisensya, sunod lang kita sa layi para wala damo-gamo, wala man kwarta nga mauyang, kag wala man problema sa dalan. Damo nga salamat jud Rilin, no? Kapag adto mo diri kidamo ang naatagan. Kag thank you man sa atong direktor sa pag-istorya ninyo nga ikaw ma-represent siya. Kag nabalaan na naton nga kakilala ka na. So makita niyo na may gwapa kapag natunga dalan ka upo DLTO. Wala na si Iban, amo na ang alungan nyo kay amo na ang kwan Luis de Cochillo. Frances, ano mo patapusan da? Ginatami ako sa Belize, happy birthday. Si Boss Fernandez sa Guardian newspaper. Birthday ako ng hapon. Di nanganda mo, Boss Limuel. Kagapila na edad mo. Belize, happy birthday, Boss Limuel Fernandez. Isa ka dala-dula tingong Francis pang pila na ang celebration pagyapon silang para Limuel na may preparar gina para kay Francis. Well, nabatian ninyo ang atong programa kaupo ng atong law enforcer sa chief sang law enforcer sa Region 6, no? Si Miss Dylan Ramos. Rilin Reyes. Ma'am Sino? Dylan Reyes. Okay, ano ang yawaman Rilin ang mga kaupod mo sa LTO at ang ibong boss na kag ang mga vehicle owners. Kagang second portion ng bisita no? Ang philanthropist, civic leader, Art Araneta, nga bagadagang konsyal diri sa syudad sang Iloilo. Sa atong second portion. Subok. Pag iyan na sa Aranita Coliseum. Basi ano ni First Lady, Aranita mo. Okay, so pangayon ta lang sa iyang final message sa si Relin sa iyang mga kaupod, employees, kawayo posta, kag sa mga atong commuters and mga vehicle owners. Sige, salamat Sir Peter. So, before ko maghatag sang final message ko, subong nga aga. So, gusto ko pasalamatan ang Regional Director sa LTO Region 6, Attorney Gaudioso P. Hidospan II. Salamat kayo, Attorney, nga imo kong ipadala diri para makahatag man ko kag maka-share man ko sa ideas regarding sa law enforcement. So, bisan hindi man gid tanan ma-detalye naton ang about sa layi, at least may idea ang ato mga listeners. So, salamat gid RD Didoy. And to our Assistant Regional Director, Sir Jack Conlo. So, salamat man nga very supportive man gid ni si Sir Jack kag si Attorney. Go hand in hand gid sila duwa. Nami gid sila nga partner. So, bisan dasig mo sila mastorya, dasig ka maka-share sa ila, kag may action dayon kung ano man ang mga gina-share mo sa ila nga mga need bala assistance. So, tapos sa law enforcement section, sa RLES ni siya, sir, Regional Law Enforcement Section, may 3 ni siya ka unit. So, isa diri ang law enforcement unit,
ang traffic safety unit kag ang investigation unit. So ang tatlo ni siya, amo ni siya ang composed sa RLES. Amo na siyang gitawag sang RLES. So diin pwede ka muna ka, example may mga reklamo ka mo, pwede ka muna ka kadto sa IIU. Ma-letter ka mo. Kung regarding naman sa defensive driving seminar nga libre, pwede ka muna ka-request sa traffic safety unit sa TSU. So tapos kami man sa law enforcement unit, so kami na ang ga-enforce sang layi regarding sa mga violator. So amo na nga gahatag kami sang TOP kung may mga violations. Pero kung wala man kita violations, wala man na namo ginadakop. So, sa mga law enforcers dira, kay ma-duty na kami subong, kay wala kami holiday, so makadto sa mga terminals, so may mga night operations kami, ga-reach out kami sa mga drivers. So, amo na nga may hourly basis man kami nga reports to central office. So, tapos sa mga sa Negros man nga area, ang law enforcement sa Negros, so pariho man kami obra, wala man kami day off. So sa mga deputized agents sa different district offices leaded by their chiefs, so may ara man din sila activities. So wala ni siya pahulay sir, labi na kung mag-uplan Semana Santa kita and summer vacation 2025. So meaning wala pahulay ang personnel. So, amo na lang na gina-ideahan namon nga every personnel may may shifting para hindi man matam-an ang isa. So, sa mga district offices, salamat gid sa inyo nga kooperasyon. Kay ini bilog gid ni siya nga Region 6. So, ang reporting namon bilog gid ni siya nga area sa Region 6. Kung diin may mga district offices, may mga activities man sila. So, amo ni siya leaded by RD Didoy and ARD Jack Conlo. So, go in hand together gid kami sa para ini nga activities. Tapos sa mga drivers, sa mga commuters nga halong gid kita sa pag-drive, saktohon ta gid ang atong mga dokumento. Kag kung mag-drive kita, wala nakainom, kag condition man. Then sa mga commuters ta, so subong pa lang week or subong pa lang adlaw, kung tawhay man ang biyahe, start na ka mo biyahe. Hindi ka mo hulaton nyo pa ang peak adlaw nga para magbiyahe ka mo. Kay syempre damo na nagamo, ilugay sa mga pulongkuan, dugay malabot sa tapos sa mga drivers man, halungan tagid ang atong mga pasahero nga makalabot man sila sa ila pakadtuan nga safety. Okay, mga salamat, Trilene. O nagadugang ka-share, nagadugang, damo interesado mabalaan ng imo yung pangambalin kay ina, wala kaabot nag-share. So, Francis, ang final na. Mayong agaman kay Mr. Victor Nunat sa Golden Travelers Inn dira sa San Jose Antique. So, good morning gid Mr. Victor Nunat sa Golden Travelers Inn dira sa San Jose Antique. Ginapabot ang atong bisita nung Peter, no? Oh. Si Mr. Art Araneta, kapadagang konsyal diri sa syudad sang Iloilo sining 2025 nga election. Sa liwat, salamat gid sa kay LTORD Attorney Didoy Duspan sa pag-allowed sang iya LTO Regional Law Enforcement Section Chief Ma'am Relen Reyes nga mangin bisita namon diri sa Kapi at Issue TV program. Maraming nga salamat. Okay, don't go away. This is your host, Peter Menia. We'll be back soon with our second episode. Thank you.